Kakaalis lang ng bagong asawa ng kanyang pulang takip, nang makita niyang ipinasok ng biyenan ang sira-sirang mangkok sa lutuan. Agad na lumabas ang apoy at tinamaan ng asin sa mangkok. Naramdaman niyang parang may tumalon sa kanyang puso. Ang mangkok na iyon ay para sa bulag sa likod bahay, na ipinadala ng kanyang lola para sa pagkain. Bakit ito nasunog? Habang nagtataka siya, hinayla ng bagong kasal ang kanyang manggas, at nagbigay ng mga senyales na huwag magsalita. Ang bagong asawa ay pinigilan ng kanyang mga labi, at hindi nagsalita, ngunit ang tunog ng apoy na sumasabog sa mangkok ay umuugong sa kanyang tainga ng halos buong araw. Nang magdilim, naubos ang mga bisita. Ang bagong asawa ay puno ng mga katanungan, na maingat na naglakad patungo sa likod bahay. Kakatagilid lang sa likod ng bodega, narinig ang ingay mula sa kubo ng dayami. Sa liwanag ng buwan, tiningnan, bulag. Si Lola ay abala sa paghuhukay sa lutuan. Hawak niya ang kalahating piraso ng matigas na tinapay. May kaunting alikabok sa kanyang labi. Ang bagong asawa ni Lola ay humihikbi ng bahagya. Nang inig ang Lola, agad na itinago ang tinapay sa kanyang dibdib. Nagtanong siya ng may panghihina, "Sino ba?" "Ako po ang inyong manugang." Lumuhad ang bagong asawa, kinuha ang piraso ng matamis mula sa bulsa at inabot ito. "Bakit hindi ka kumain ng hapunan?" Naramdaman ng Lola ang matamis. Nanginginig habang kumagit. Bumuhos ang luha. "Walang hapunan ang misis. Sabi ng iyong biyenan, may kasalan ngayon. Masyadong masikip ang tent, walang lugar para sa akin." Naiinis ang bagong asawa. Kumuha ng ilang piraso ng matamis at ibinigay kay Lola. "Hawakan mo, kung nagugutom ka, kumain ka." Ang Lola ay ngumunguya ng matamis na gatas. Sabay buntong hininga at nagsabing hindi madaling kausap ang iyong biyenan. "Noong buhay pa ang anak ko, mabuti pa ang trato niya sa akin. Simula nang mawala ang anak, nagbago na siya at itinaboy ako sa kubo na ito. Puro tira-tirang pagkain na lang ang ibinibigay sa akin. Kung hindi dahil sa aking mabait na apo, na palihim na nagbibigay sa akin ng pagkain. Mukhang matagal na akong nawala." Habang nagsasalita, dumaan din ang groom. May dala siyang kaong bato. Nang makita ang bagong asawa, namula ang mukha niya. "Takot akong magutom si Lola." Nangongolekta siya ng kaunting pagkain ng palihim. Hindi nagsalita ang bagong asawa. May naisip siya sa kanyang isipan. Pinabalik niya ang bagong kasal. Lumapit siya sa tainga ng Lola, at mahinang nagbigay ng ilang tagubilin. Patuloy na tumango ang Lola. May liwanag sa kanyang malabong mga mata. Kinabukasan ng umaga, puno ang mesa ng manok, pato, isda, at karne. Puno ng mga bisita ang buong silid. Naghahanda ang biyenan ng mga pagkain. Bigla siyang nakarinig ng tunog mula sa likod bahay. Nakakainis ang paulit-ulit na pagkatok. "Ano bang ingay yan?" Tanong ng biyenan na nakakunot ang noo. Nagsimula sanang magsalita ang bagong kasal. Ngunit tinigasan siya ng masamang titig ng biyenan. Ngunit ang bagong manugang ay tumayo na may ngiti. "Pupunta ako para tingnan." Lumakad siya sa likod, at nakita ang Lola na may hawak na sirang tanso na kampana, na pinapalo sa batong grap ito. Ang kampanang tanso ay ginagamit ng Lola noong kabataan niya, para magbenta ng